Good morning po sa bawat isa. Sorry po at na-late po ako for a quarter. I'm here now. Yan. Hindi pala, wala pala still. I'm here now at kasama kayong lahat. Naniniwala ako that God has something in His heart that is in store para i-share po sa ating lahat. Tingnan po natin ating verse, convince. Yan po ating devotional journey ngayon. Ano? Convince. Noong nakaraan ay magsiserve tayo kay Lord at saka yung mga gagawin niya for 2026, di ba? Eh di ngayon naman, kukumbinsin naman kayo ng Diyos na talagang mag-serve kay Lord. Ayan, ang ganda, di ba? Let's read it. They will never believe me or listen to me, sabi ni Moses. Moses protested. They will say, the Lord didn't appear to you. Hindi naman nagpakita ang Diyos sa iyo eh. Yan, bigat, no? Pag nakarinig tayo ng salitang, ako'y ginatawag ng Panginoon, kaya kinausap niya ako na, sigurado ka, kinausap ka ng Diyos. Yan po ang mga tanong, ano. Pero, siyempre, ang Diyos ang bahala. Tayo po'y manalangin. God, we thank you so much sa iyong kabutihan, sa iyong kapangyarihan, sa iyong presensya. Hindi ka nauubusan ng mga salita na dapat namin i-release sa bawat isa. Salamat po Diyos. We give you praise, honor, and glory. In Jesus' name. Amen. At ang sabi nga rito, kung meron mang unang dapat makumbinse ay ang sarili niya. Si Moses, no? Kinukumbinsi niya sa sarili niya. Ano ba yung dapat mong kumbinsihan? Na ikaw ay gustong gamitin ng Diyos. Kapatid, huwag ka na makipagtalo sa Panginoon. Gusto kanyang gamitin. Yan. Hindi ka man magpastor, hindi ka man ano man ang gagawin mo, pero kapatid, kumbinsin mo ang sarili mo, tinawag ka ng Diyos. Ikaw ay gustong gamitin ng Panginoon. Sabi ito, kaya yung mga nangyayaring signs at signs ay para sa Kanya. Well, sometimes, hindi tayo makumbinsi eh. Pero lahat po tayo talaga tinawag ng Diyos. Hindi man mag full-time, hindi man magpastor, pero wala po ni isang mang tao na sinabihan ng Panginoon at tinawag niya na dapat magsabing, hindi po ako, Lord. Hindi po siguro ako. Ikaw ba yan, Lord? Na ganyang style, ano? Pero ang totoo niyan, kapag ang Diyos ay tumawag, sigurado yan, ikaw yan, tinatawag ka ng Panginoon. Nako, kumbinsin natin ang sarili mo, no? Kumbinsin tayo o natin ang ating sarili, just like Moses. Exodus chapter 4, verse 2. Then the Lord asked him, what is in your hands? He answered, shepherd's staff. Ito po ang tinatanong, ano ba ang ginagawa mo ngayon? Ano ba ang trabaho mo ngayon? Ano ba at nasaan ka ba ngayon? Yung source mo, yung shepherd's staff. Kapatid, connected yan. Kung ikaw ay engineer, gusto kang gamitin ng Lord para mag-engineer sa spiritual. Kung ikaw ay ikaw ay teacher, tinawag ka ng Diyos na magturo din sa spiritual. Kung ikaw po ay doktor, tinawag ka ng Lord para gamitin niya sa inner healing and deliverance and healing. No? Yan. Yan. Ano bang ginagawa mo ngayon? What is your source? Whatever it is, inline dyan ang pagkakatawag sa ng Lord. Ako po noon nag-aaral ng electrical engineering, ngayon nangunguryente na ako. Kinukuryente ko mga tao para sa Panginoon. O, di ba? Hallelujah! Grabe, no? Grabe na to. At tinan po natin, Exodus 4:6, and the Lord said to him, put your hands inside your shirt. So Moses did this, and when he took his hands out, it had a skin disease. It looks as flasky or flaky as snow. Your body health. Minsan, ganyan yan. Titingnan niya yung katawan mo. Tapos makikita mo, may sakit ka para. Pa-doktor ka, ba't ako may sakit? Well, congratulations. Tinitest ka ng Lord. At para patunayan sa'yo, pagagalingin ka at para gamitin ka niya lalo. Yan, minsan ganun eh, di ba? Nagugulat ka na lang. Ba't ako nagkasakit ng ganito? Tapos magagalingin ka ng Lord, huwag ka nang mangako. Basta pag pinagaling ka, maglingkod ka na kaagad. It doesn't matter kung magpastor, hindi po kailangan naman magpastor, hindi naman kailangan kung ano pang gagawin mo, pero gagamitin ka ng Diyos. Tinitignan niya yung iyong pagkatao, katawan. Ano ba ang sakit mo? Pagagalingin ko para patunayan sa'yo, gagamitin kita. God is going to use you. And ano po sabi ng Exodus 4:9, but if you won't believe these two miraculous signs, ayaw mo pa rin maniwala or listen to you,
take some water from the Nile River and pour it on the ground, and the water you take from the Nile will turn into blood on the ground. Your nourishment, yung iyong pangangailangan, yung kinakain mo, yung need mo na dapat maging kainan mo ay gagamitin din ng Diyos. Ipapakita sa iyo kung paano kanya kikilos siya diyan, 'di ba? Bigla kang nagutom and the Lord will show you, ito anak, may pagkain. Ayan, ang daming best ginamit ng Lord sa buhay ko 'yan. Gutom na gutom ako and the Lord showed me, God, anak, may iniwan akong pagkain doon. Ito'y para sa iyo. At nagugulat na lang ako, grabe, grabe. No? Ando doon yung kilos ng Panginoon. And I can see and I can feel that I am being called by the Lord. I'm convinced during that time, God, tinawag mo nga ako kasi naghimala ka ng pangangailangan ko sa aking tiyan. Yan, oh. Hallelujah. Sabi, tingnan mo at si Moses ay humanap ng dahilan para hindi siya ang ipadala. Minsan ganyan ginagawa natin. Wag na lang ako, Lord, iba na lang. Anak ko na lang, asawa ko na lang, kapitbahay ko na lang, kaklase ko na lang, kapatid ko na lang. Sila na lang, Lord, wag na ako. But I tell you, lahat po tayo tinawag talaga ng Diyos. Gusto kong makumbinsi ka. 2026, gagamitin ka ng Diyos. Tandaan mo yan. 2026, maraming gagamitin ang Diyos. Yan. Exodus 4:10, Moses said, "The Lord, please, Lord, I'm not a good speaker. I've never been a good speaker, and I'm not now. Even though you speak to me, I speak slowly and I become tongue-tied easily." Madali po ako mabulol, Panginoon. Paano ba yan? Di ako makapagsalita. Yung ang pipi na papagsalita ng Diyos, ikaw pa kaya na may sounds ang iyong labi. Gagamitin ka ng Diyos. Tama na. Huwag ka nang lumayo. Huwag ka nang magsabi ng hindi po. Ngayon, Lord, ngayon na yan, binless ka, inayos ang iyong kalusugan, at pagkatapos pinakita niya ay kung anong meron ka ngayon, at sinamahan ka ng Diyos, gagamitin ka ng Diyos. 2026 is your day, and it's your time to see yourself will be used by the Lord for His glory. Kailangan po ng Diyos ang napakaraming manggagawa. Hinog na po ang field at kailangan po ng maraming manggagawa. Tandaan niyo po yan. Exodus chapter 4 verse 11. Ano sabi niya ganyan? The Lord asked him, who gave humans their mouth? Sino ba nagbigay ng bibig? Who makes humans unable to talk or hear? Who gives them sight? Sino ba nagbigay ng paningin? Or makes them blind o pagkabulag? It is I, the Lord. Now go and I will help you speak and will teach you what to say. But Moses said, please, Lord, send someone else. Send someone else. Send someone else. Okay, buti na lang. Ang sinabi ni Moses is send someone else. Hindi sinabing, Lord, send itong ganito, si ganyan, si ganon, si ganyan. Ngayon yung send someone else, pakikita ko po sa inyo kung sino yan. Ito po yan. Ang send, you are the someone else. Just believe God. Huwag ka nang mag-doubt. Gagamitin ka ng Diyos. 2026 is your year to be used by the Lord for His glory. Woo! Hallelujah! Kinikilabutan ako doon Mukhang may tinatamaan dyan Gagamitin ka ng Diyos. Huwag ka nang umayaw, huwag ka nang umindi. Hindi ko sinasabi to para magpastor ka. Sinasabi ko to na ngayon na ang panahon ng 2026 na ikaw ay gamitin ng Diyos. Mightily. Mightily, I tell you. Ipapakita niya sa iyo ang maraming kilos niya at marami niyang kapangyarihan at pagsama niya sa atin. Ipapakita niya sa iyo kung paano niya isusupply lahat ng iyong pangailan. Ipapakita niya sa iyo kung gaano siya kabuti. Ipaparanas sa iyo ang matinding pagsama ng ating Diyos na buhay. God bless you. God bless everyone. Hallelujah. Sige, tayo po'y manalangin. God, hipuin mo ang aming presidente, vice-presidente, ang lahat ng mga cabinet members, ang lahat po ng mga senador at vice at ang mga congressman, ang mga governor, vice governor, mga bukal, ang lahat po Diyos ng mayor, vice mayor at saka mga konsehal, Panginoon, at mga kapitan del barrio at mga konsehal ng mga bawat lugar, Panginoon, sa pangalan po ng Jesus. At maging ang aming mga embahada, babagbuin mo ang kanilang puso't isipan. Niling ko, Lord, maramdaman nila. Gusto mo silang gamitin para pagandahin ang Pilipinas. Kumilos ka sa kanilang mga puso. I declare, Lord,
Let their heart be open. Now, in Jesus' mighty name, mula sa presidente hanggang sa pinakamababang posisyon ng aming bansa. Let their heart be open now in Jesus' mighty name. And let all the Christians, Lord, grab this opportunity that they will share the word of God upon them. Gagamitin mo ang lahat. Kahit sino pong nagtatrabaho sa government offices o kung sino man, gamitin mo ang lahat. Mag-share, magkaroon, Panginoon, ng mabilis ng pagbabahagi ng salita ng Diyos. Maglagay ka, O Diyos, sa mga taong magbabahagi sa kanilang lahat. We need the touch of God for our country. Jesus, we need you in our country. God Almighty, we need you in our country. God bless the Philippines. God bless our President and Vice President. God bless the whole uh, Philippine family, O God. Ang mahal na mahal mo ang Pilipinas. May gagawin ka. Pagpalain mo ang aming bansa. Salamat po, Diyos. Salamat sa iyong kabutihan. Salamat sa iyong kapangyarihan. Salamat sa iyong pagsama. Father God, salamat po sa mga tao ngayon na iyong kinausap na gagamitin mo sila. Walang mintis, wala pong magiging dull, wala pong magiging unfruitful. Ngayon pong 2026, marami pong magiging mabungang Kristiyano. I declare, Lord, fruitfulness. I declare faithfulness. I declare the power of God, an increase of your anointing. I declare an open mouth to share the word of God in Jesus' mighty name. I declare, Lord, marami kang tatawagin ngayong 2026. Ang dami po makakilala sa iyo. Dahil sa Panginoon o aming Panginoon. God Almighty, ang dami makakilala sa iyo sa malalim ng pamamahan dahil sa iyong kapangyarihan. Salamat sa iyong kabutihan. Salamat sa iyong pagkilos. Salamat sa iyong presensya. Salamat. Lagi kang nariyan. We love you, Father. We bless your name. I-bless mo ang bawat sa financially, physically, spiritually, mentally, emotionally. I release the blessings of God. In Jesus' mighty name, this I pray. Amen and amen. Ako, salamat po sa inyong lahat. Gamitin tayong lahat ng Diyos. 2026, sasabihin natin sa ating sarili, 2026, gagamitin ako ng Diyos mightily. In Jesus' mighty name, sealed by the blood and by the power of the Holy Spirit. Amen and amen. Woo!